Punta naman tayo sa loob ng lugar ni City Lord Shenyan at nag-utos si City Lord Shenyan na kung naroon na raw ang kanyang alagad na si Chen Hong ay papuntahin raw ito sa kanya. Sumunod at nakapunta naman si Chen Hong rito sabay tinanong niya ang kanyang City Lord Shenyan kung ano raw ang ipag-uutos nito. Sinagot naman siya ng kanyang City Lord na kung mayroon ba raw na kulikta si Chen Hong na buwis sa kanilang mga residente. Sinagot naman ito ni Chen Hong na wala pa raw siya nakukulikta na buwis at pinagplanuhan niya na raw ito na ibalita sa kanyang City Lord Shenyan. Pinaliwanag ni Chen Hong na ang mga residente raw doon ay tumangging magbayad sa kadahilanan na matay ang kanilang deputy ng kanilang Middle City kaya sila'y nangamba na wala na magpoprotekta sa kanila kaya wala na raw silbi kung magbayad pa sila. At ang mga residente raw kasama na ang mga merchant doon ay nagpasya na pumunta sa ibang city para mayroong bagong magprotekta sa kanila. Kaya pinapaimbestigahan niya ito at nalaman niya na may tauhan pala ang West City na nagmungkahi sa kanilang mga residente na mas mabuti pa raw na lisanin na raw ng mga residente ang Middle City at pumunta na lang sila sa kanilang West City dahil raw tiyak na mapaprotektahan sila ng kanyang Lord Shensho ng West City. Humingi naman ng tawad si Chen Hong sa kanyang City Lord Shenyan. Pinatigil naman siya ng kanyang City Lord Shenyan dahil raw hindi niya ito kasalanan. Dagdag pa niya na ngayon raw ang renta sa kanilang lugar ay bababa kaya nangangamba raw siya na sa hinaharap mahihirapan na sila na pataasin ang renta sa kanilang lugar. Nagmungkahi naman si Gu Xuanchen na magbigay na lang raw sila ng 3 buwan na libreng renta at pagkatapos nun ay hindi na nila kailangan pa na bawasan ang kanilang singil na renta. Tumutol naman rito ang City Lord at sabi pa niya na hindi pa raw alam ng ating bida ang nangyayari sa kanyang lugar kaya nasasabi niya ito. At pinaliwanag niya na ang kanilang lugar na Thousand Evil ay may nagmamay-ari nito at ito'y isang malakas at hinyo na nilalang na nasa seclusion sa lugar ng Leimo ng buong taon. Kaya sila raw 5 City Lord ay kada buwan ay nagbabayad ng buwis at mga cultivation resources sa malakas na nilalang na yun. Kapag raw kulang ang kanilang ibibigay sa nilalang ay kanyang pinapatay ang kanilang mga katulong ng walang awa. At noon raw mayroong 10 cultivator na nasa Saint Realm ang lakas ang pumunta sa Leimo ngunit hindi na ito nakabalik dahil napatay na ito ng malakas na nilalang doon sa Leimo at ang nilalang raw na yun ay napaka-misteryoso raw na makapangyarihan na tao at may posibilidad raw na ang nilalang na yun ay nasa peak na ng realm ng sacred domain. Kaya yun ang dahilan kung bakit hindi silang maari na magbigay ng libre dahil kailangan nila ng renta para makadonate sa malakas na nilalang na yun kaya ginagawa ito ng kanyang kalaban na 4 na City Lord para makakuha ng malaking renta. Nasabi na lang ni Gu Xuanchen na ngayon raw ay walang makukuha ang City Lord na renta kaya nagmungkahi siya na raw ang magbabayad ng 3 buwang renta. Minaliit naman niya ang ating bida dahil raw nasasabi lang raw ito ni Gu Xuanchen dahil hindi nito alam kung gaano kamahal ang renta ng 3 buwan. Kaya nilabas na ni Gu Xuanchen ang kanyang mga holy crystal at sabi pa niya na kung sapat na ba raw ang kanyang holy crystal na bigla naman sila at sandaling natimimi. Gulat na gulat ang mga alagad dahil ang nilabas ng ating bida raw ay nagkakahalaga ng 10 milyon na holy crystal. Pati na rin si City Lord Shenyan ay pinagpawisan na lang sa kanyang nasaksihan na yaman ng ating bida. Kaya nagtanong na sila kung gaano ba raw kayaman si Gu Xuanchen at nairita naman rito ang ating bida at nasabi na lang niya sa kanyang isip na masakit raw ang kanyang ulo sa kanilang kadaldalan at napatanong ito na kung pwede na ba raw siya makapunta sa Leimo. Kaya inanunsyo na ni City Lord Shenyan sa mga residente doon na magbibigay raw siya ng 3 buwan na libreng renta dahil raw ang kanyang kinaharap na problema ay nasolve niya na raw at sa susunod raw na renta ay sa kanyang lugar ay tataas. Kaya nung nabalitaan ito ng mga residente ay dali-dali naman silang bumalik sa Middle City ni City Lord Shenyan ay binati pa nila ang kanilang City Lord Shenyan sa libreng 3 buwang renta nito. Narito naman tayo sa mansion ni City Lord Shenyan at nasabi na lang ni City Lord Shenyan na ang renta raw ng kanyang lugar ay tataas kaya sa kalahating taon lang makakabawi na raw siya. Pinasalamatan ni Chen Hong ang ating bida dahil sa pag-donate nito sa kanila ng 10 million holy crystal at pati na rin ang kanyang City Lord Shenyan dahil sa pagkuha nito ng isang legendary na si Gu Xuanchen na nagawang maligtas ang kanilang city. Nangako naman ang ating bida na tutulungan raw niya sila sa kanilang 4 na City Lord na kalaban ngunit hindi raw niya mapapangako na magiging young master siya nila at dahil raw natapos na ang kanilang problema rito kaya maari na ba raw sila na makapunta sa Leimo. Nagsabi naman si City Lord Shenyan na madali na raw ngayon makapunta sa Leimo ngayon. Kaso raw mayroon pa silang problema dahil mahihirapan sila pumunta sa Leimo dahil sa 4 na kalaban nilang 4 na City Lord.
Kaya nagmungkahi ang ating bida na kung aasikasuhin niya na ba ang 4 na City Lord para wala nang haadlang sa kanila. Sinagot naman ito ni City Lord Shenyan na matalino raw si Gu Xuanchen dahil naisip niya na ito. Kaya naglakad na nga ang ating bida rito. At nagsabi na maghanda raw sila City Lord Shenyan dahil kapag natapos na niya na maasikaso ang 4 na City Lord ay aalis na sila. Punta naman tayo sa Wanshuzai Restaurant habang ang 4 na City Lord doon ay nagpupulong sa kanilang kinakaharap na problema. Pag-alit niyang sinabi na ang si City Lord Shenyan raw ay nababaliw na dahil sinusubukan na nito na kalabanin sila. Wala naman masabi rito ang isang City Lord. Sinabi ni Chensho na ang middle city raw ni City Shenyan ay mahina lang kaya kapag hindi ito nakakuha ng renta ay tiyak raw hindi sila aabutan ng 1 buwan ay babagsak na ang kanilang city at sila raw ay kaya nilang 4 na City Lord na paabutan ng 2 buwan ang kanilang pinagsama na budget kaya hindi raw tanga si City Shenyan kaya hindi ito magtatangka na labanan sila. Kaya nagtanong ang isang City Lord kung ano ba raw ang ibig sabihin nito. Kaya nagmungkahi ang isa na ang nagplano na lang nito ang kanilang pagfuna ng pansin kaya tumayo na ang City Lord ay aasikasuhin na raw niya ito. Pangiting sinabi niya na kapag raw hindi nila maasikaso ang problema na ito ay ang taong gumawa nito na lang ang kanilang asikasuhin. Bigla naman pumasok si Gu Xuanchen doon at nagsabi na kung gusto ba raw niya na maasikaso na ang problema nila nagulat naman ang isang City Lord rito. Habang gulat na gulat sila napatanong na lang sila na kung bakit raw narito ang ating bida rito. Bigla naman sila inatake ni Gu Xuanchen kaya nagsilutangan na lang sila at napasigaw na lang. Nagsaad rin ang ating bida na kung gusto pa ba raw nila na mabuhay ay sumunod at permahan raw nila ang kanyang gagawin na kontrata at kasabay din nilabas niya ang kontrata. Pinuwersa naman ni Gu Xuanchen ang isang City Lord na pirmahan ang kanyang ginawang kontrata kaya napasigaw na lang ang City Lord na hindi siya pipirma at kung ano ba raw klaseng kontrata ito. Sinabihan naman niya siya na hindi lang raw siya ang pipirma sa kontrata dahil silang lahat ang pipirma nito. Kasabay din na puwersahan ni Gu Xuanchen na ginawa ang kontrata sa 4 na City Lord kaya napasigaw na lang ang 4 rito. Nagsabi ang ating bida na gamit raw ang kontrata na ito ay kapag haadlang at kakalabanin nila si City Lord Shenyan ng Middle City ay kaya raw niya napatayin ang 4 sa pamamagitan sa pag-atake sa kanilang kaluluwa. Matapos ni Gu Xuanchen maasikaso ang 4 na City Lord ay walang ano-ano ay pumunta na sila City Lord Shenyan sa Leymo kung saan din ang nilalang. Malambing na pinuri ni City Lord Shenyan si Gu Xuanchen dahil sa pagtalo nito sa 4 na City Lord at kung ano-ano pa. Pinatigil naman siya ng ating bida dahil hindi na raw niya kailangan ng kanyang mga malambing na salita at ibigay na lang raw nito ang pinanggagaw nito. Sinagot naman siya ni City Lord Shenyan na mas negosyanti na raw ngayon si Gu Xuanchen kaysa kanya. Kasabay din na nilabas niya ang isang method na tinawag niya na Oiliari method ito raw at kasama ang Thunder Tribulation ay kaya nito na maalis ang seal sa leeg ng ating bida at gamit raw ang method na ito ay kaya rin itong matulungan ang ating bida na matulungan na mabilis ma-refine ang Thunder Tribulation rito sa Leymo. Kinuha naman ito ni Gu Xuanchen at sabay sabi na hindi na raw ito masama. Bigla naman siya mayroong napansin. Dahil nasa harap na sila ng isang statwa. Nagsalita si City Lord Shenyan na ito raw ang lugar noon na nakipag-ugnayan sila sa malakas na nilalang na yun. Nasabi ni Gu Xuanchen sa kanyang pag-iisip na kakaiba raw ito dahil nakakaramdam siya ng familiar na aura rito. Nag-utos si City Lord Shenyan na magmadali na raw na kumilos ang kanyang mga alagad na hihanda nila ang kanilang bayad. Nagtanong naman si Gu Xuanchen na kung ang malaking estatwa ba raw ang kukuha sa kanilang mga inihandog na cultivation resources o bayad sinang-ayunan naman ito ng City Lord Shenyan. Kapag raw ang kaluluwa ng nilalang ay papasok na sa statwa ay kukuliktahin na nito ang kanilang mga hinanda na bayad. Nasabi na lang niya hindi raw siya maaring magkamali na ang mata raw ng estatwa at hindi niya manatuloy ang kanyang sinabi. Dahil tumingin na sa kanila ang estatwa. At tinuloy ng ating bida ang kanyang sinabi na ang mata raw ng nilalang ay kapareho sa kanyang nakaharap na mata sa sacred domain. Biglang naman may reaksyon na ang estatwa, kaya sila'y nagsiluhudan na habang ang ating bida ay nakatayo lang doon sa harap ng estatwa. Nagsabi si City Lord Shenyan sa estatwa na narito na raw ang kanilang bayad ng 1 buwan at maari na raw itong bilangin ng estatwa. Sinang-ayunan naman ito ng estatwa. Habang ang ating bida ay nangangamba na lang at nasabi nito sa kanyang isip na hindi raw ito maganda. Bigla naman sinubukan na atakihin ng estatwa si City Lord Shenyan.
Kaya kumilos na ang ating bida kasabay din na ginamitan niya ang kamay ng estatwa ng kapangyarihan ng space para ito'y pigilan sa nais nitong gawin. Naramdaman naman nila ang mga anomalya na nangyayari kaya na-alerto na lang sila City Lord Shenyan. At gulat na gulat niyang sinabi na kung ano na ba raw ang nangyari rito. At kung bakit raw kumikilos ng may mali ang kanilang Lord na estatwa. Pangiti naman sinabihan ng estatwa si Gu Xuanchen na nagharap raw sila muli ng ating bida na isang langgam na galing sa lower realm. Nagtanong naman si City Lord Shenyan na kung nagkita na ba raw sila dati ni Gu Xuanchen at ang nilalang di naman ito sinagot ng ating bida dahil nakatuon ito sa susunod na gagawin ng estatwa. Nagsalita ang estatwa na bumaba raw siya noon sa lower realm at hinayaan niya muna raw ang ating bida doon. Napasigaw na lang sila sa mga nagbagsakan na mga bato doon. Sabi pa ng nilalang na ngayon raw sa kanilang paghaharap ni Gu Xuanchen sabay winasak niya ang kapangyarihan ng space ng ating bida sa kanyang kamay. Dagdag pa niya na tiyak na raw ang kapahamakan ni Gu Xuanchen sa kanyang mga kamay. Di naman ito inatrasan ni Gu Xuanchen at nagsaad siya na hindi niya raw aatrasan ang estatwa. Kaya sinabi ng estatwa kung ganun raw at sabay niya na kinontrol ang seal sa leeg ng ating bida. Kaya naglabas ng masamang aura ang seal sa leeg ni Gu Xuanchen kaya napasigaw na lang ito sa sakit. At hindi pa ito natapos dahil ito'y nagpatuloy pa rin kaya ramdam ng ating bida ang sakit sa kanyang seal. Sabay sinabihan ng estatwa si Gu Xuanchen na hindi raw nito kayang masira ang kanyang curse o seal pero malakas pa rin ang loob nito na magsalita. Humakbang naman doon ang estatwa para asikasuhin niya ang ating bida na patakbo na lang ang mga nasa baba at pasigaw nilang sinabi na umatras na raw sila rito. Pangiting sinabi niya na wag na raw silang tumakbo dahil wawakasan niya na ang kanilang paghihirap. At maging pagkain na lang niya sila sabay atake sa kanila. Kaya nasabi na lang nila na huli na raw para tumakas pa dahil parating na sa kanila ang atake ng estatwa. Di naman ito hinayaan ng ating bida kaya ginamit niya na ang kanyang kapangyarihan ng Law of Space. Para gawing barrier nila para madepensahan niya ang atake ng estatwa sa kanila. Kahit nakita na ng estatwa ang barrier nagpatuloy naman ito sa pag-atake. At nagsabi na wala raw oras ang ating bida na protektahan ang kanyang sarili ngunit nagawa niya na maprotektahan sila. Sinabihan naman siya ni Gu Xuanchen na nagsasalita raw ito ng walang kwenta sabay pinalakas niya ang kanyang kapangyarihan ng space na barrier. Kaya hindi tinabla ng estatwa ang ginawang barrier ng ating bida at napasabi na lang ang estatwa na nadepensahan raw ni Gu Xuanchen ang kanyang isang atake kaya may talento raw ang ating bida. Kahit raw ganun hindi raw alam ni Gu Xuanchen ang kanyang totoong lakas kasabay din na pinalabas niya ang kanyang mga tinatagong kamay. Kasabay din itong sumugod at nagsaad na hindi na raw ng ating bida na kakayanin ang kanyang susunod na atake. Nagseryoso naman siya sa kanyang narinig at titingnan raw niya kung kakayanin niya na mawasak ang kanyang depensa. Pinag-aatake na nga ng estatwa ang kapangyarihan ng space na barrier ni Gu Xuanchen gamit ang kanyang maraming kamay. Makalipas lang ang ilang segundo nagkabitek-bitek na nga ang space barrier ng ating bida kaya nangamba na lang ang mga nasa loob sa kanilang kaligtasan. Di naman nabigo ang estatwa dahil nasira niya na ang barrier kaya nagtalsikan na lang sila at nagkadurog-durog rin doon ang mga bato. Nakatanggap naman ng matinding pinsala ang mga nadaganan ng bato kaya ito'y napasigaw na lang ng malakas. Matapos niya na maasikaso ang mga alagad ng City Lord ay sinunod niya ng inatake ang ating bida kaya naghanda at nagpalabas na ng aura si Gu Xuanchen. Sa pagtama ng atake ng estatwa sa kanya nagulat naman rito ang ating bida dahil ramdam niya ang lakas ng atake ng estatwa. Kaya siya ay napaatras na lang ng walang kahirap-hirap. Pangiting sinabi ng estatwa na kapag raw ginagamit ni Gu Xuanchen ang kapangyarihan ng law ay lumalakas raw ang kanyang nilagay sa kanya na seal curse. Kaya ang lakas raw ng ating bida ay mabilis hihina at mamatay raw ito sa kanyang mga kamay na pagtanto naman ito ni Gu Xuanchen kaya ito'y nangamba na lang. Binuhos naman ng ating bida ang kanyang lakas sa atake niya kaya naputol niya ang isang kamay ng estatwa. Kasabay din na sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na lumayo raw sila sa kanya para hindi sila madadami sa atake ng estatwa sa kanya. Tinuwanan naman sila ng estatwa dahil hindi raw sila makakatakas sa kanyang mga kamay. Kaya nagulantang na lang si City Lord Shenyan sa kanyang mga nasasaksihan. Nasabi na lang niya na isa raw itong trahedya sa kanila dahil marami na ang kanyang kasamahan na naligas.
Pasigaw na tinawag niya na Lord ang estatwa at ano raw ang ginagawa nito dahil raw ang mga pinatay ng estatwa ay mga tao niya ito na nagsilbi sa estatwa ng maraming taon. Sa mga sinabi ni City Lord Shenyan sa estatwa ay, tinuwanan lang ito ng estatwa at nasabi rin niya na mga tao ba. Dahil raw sa paningin ng estatwa ay isa lang raw mga hayop sila City Lord Shenyan at nakakatawa raw na sabihin ni City Lord Shenyan na sila ay mga tao niya. Sabi pa ng estatwa na dahil lang raw sa kanilang binibigay na mga masasarap na pagkain kaya sila ay buhay pa ngayon. Tumulo naman ang luha ni City Lord Shenyan sa kanyang mga narinig mula sa estatwa. Nagsalita ulit ang estatwa na dahil raw loyal sa kanya sila City Lord Shenyan ay gagawin raw niya sila na pataba para sila ay habang buhay na manatili na sa kanya sabay handa ng atake. Hinarap naman niya ito sabay sabi na hahanap raw siya ng paraan para maputol niya ang ilang kamay ng estatwa. Umatake naman si Gu Xuanchen sa estatwa kaya nagpakawala rin ang estatwa ng sorpresang atake. Napansin naman ito ni Gu Xuanchen kaya dali-dali niya na iniwasan ang patagang atake ng estatwa. Sabay din na tinuwanan niya ang ating bida. Kasabay din na hinigop ng estatwa ang mga lakas ng namatay doon. Napangiti na lang siya sa dami niyang nahigop na lakas sa kanyang mga napatay. Kaya ngayon ay madidagdagan ang kanyang lakas at kasabay din itong nagpakawala ng atake. Naalerto naman si City Lord Shenyan dahil malapit na silang tamaan ng atake. Di naman ito hinayaan ng ating bida kaya sabay naghanda ito para harangin ang atake ng estatwa. Sa atake ng estatwa sinalag naman ito ni Gu Xuanchen kaya sumabog na lang doon ang atake ng estatwa. Nabigla ng kunti naman ang estatwa dahil nagawa na naman ng ating bida na depensahan ang kanyang atake. Ngunit napansin ni City Lord Shenyan ang kamay ni Gu Xuanchen na naging bato kaya siya ay nangamba na lang. Sinabihan naman sila ni Gu Xuanchen na kailangan na raw nila na magtago sa kanyang picture of Xindian Mountain and River dahil hindi niya sila mababantayan sa lahat ng oras. Kaya hinigop at napunta na nga sila sa loob ng picture of Xindian Mountain and River. Bago pa makapasok si City Lord Shenyan sa picture of Xindian Mountain and River sinabihan niya ang ating bida na mag-ingat raw ito sa kanyang laban. Napangiti na lang si Gu Xuanchen dahil ang mga pabigat raw ay wala na. Kaya maari na siyang lumaban ng walang inaalala. Nagka-interesado naman ang estatwa rito sabay umatake na ito sa ating bida. Hinarap naman ito ng buong lakas ni Gu Xuanchen gamit ang kanyang pinagmalaking lakas. Nagsalita siya na titingnan niya raw kung gaano raw kataas ang itatagal ng ating bida sa kanya. Sa pagsugod niya sa estatwa bigla naman siyang napahinto. Dahil mayroong anomalye sa paa ng ating bida. Kaya tiningnan ito ni Gu Xuanchen at nasabi na lang niya na hindi raw ito maganda at na-alerto na lang siya sa susunod niyang gagawin. Patawang sinabi naman ng estatwa na hindi na raw makakatakas pa ang ating bida sa kanyang gagawin. Sabay inatake niya na si Gu Xuanchen. Kaya sumabog na lang doon at magderosa raw ito hanggang sa kamatayan. Ngunit mayroong lumitaw naman doon na isang nilalang. Napansin naman ito ng estatwa. Si Miss Xiaotian pala ang dumating at nagsalita ito na wag raw maging mayabang ang estatwa. Sinabihan ni Miss Xiaotian si Gu Xuanchen na tanggalin raw muna ng ating bida ang kanyang seal sa leeg dahil siya raw ang haharap muna sa estatwa. Napatawa naman ang estatwa at tinawag niyang Tianyuan Tree Spirit si Miss Xiaotian at sabi pa niya na hiningi raw niya ang Tianyuan Tree kay Old Lord Thunder pero hindi ito pumayag pero ngayon si Miss Xiaotian na raw ang naghatid sa kanyang sarili sa kanya. At hindi raw siya magiging mabait sa kanya sabay inatake na niya si Miss Xiaotian. Sinalag naman ni Miss Xiaotian ang malakas na atake ng estatwa sa kanya. Nasabi na lang niya na gagamitin lang ba siya ng estatwa para lang gumawa ng mga elixirs. Habang ito'y umaatake sinagot naman niya siya na paano raw nakapagsalita si Miss Xiaotian dahil raw ang hindi kumpletong agas ay hindi talaga aagas. Ginamit naman ng Miss Xiaotian ang kanyang kapangyarihan para kontrolin ang kanyang puno para ipangtapat sa estatwa. Lumitaw naman doon ang pinalabas ni Miss Xiaotian na mga baging. Naiwasan naman niya ang baging na lumitaw sa kanyang harapan. Unti-unti naman nagkaroon doon ng Thunder Tribulation. Sinuportahan naman ni Miss Xiaotian ang ating bida gamit ang kanyang baging. Dahil sa hindi tumutugon si Gu Xuanchen ay sinigawan na ito ni Miss Xiaotian na simulan na raw ng ating bida na tanggalin ang kanyang seal curse sa kanyang leeg at gamitin raw niya ang Thunder Tribulation sa kanyang seal. Tumugon na naman rito si Gu Xuanchen kaya nagsimula na siya na asikasuhin ang seal curse sa kanyang leeg.
Nagsimula na nga na bumagsak ang Thunder Tribulation. Kaya seryoso itong hinarap ng ating bida. Sa pagbagsak ng Thunder Tribulation sa kanya, bigla naman napasigaw ang ating bida sa lakas ng Thunder Tribulation na kanyang kinakaharap. Napagtagumpayan naman ni Gu Xuanchen kaya natanggal na ang Seal Curse sa kanyang leeg. Kaya masayang binati ito ni Miss Xiaotian. Nagsalita naman ang estatwa na ano raw ngayon kung natanggal na ni Gu Xuanchen ang seal sa kanyang leeg, dagdag pa niya na kung inaakala ba niya na masasangga na ng ating bida ang kanyang atake. Kasabay din itong umatake sa kay Miss Xiaotian at ito ang kanyang uunahin at pagkatapos raw si Gu Xuanchen na ang kanyang isusunod. Kaya ginamit na ni Miss Xiaotian ang kanyang buong lakas para lang masangga niya ang atake sa kanya. Napasukan na lang siya ng dugo dahil hindi na niya kinakaya pa ang atake ng estatwa. Nagpakawala naman ang ating bida ng malakas na aura. Kaya napasigaw na lang ang estatwa rito dahil ramdam niya ang lakas ng aura ni Gu Xuanchen. Napatalsik na lang siya dahil sa puwersa ng aura ng ating bida. Napalingon na lang si Miss Xiaotian sa ating bida dahil napansin niya ang pinakawalan ni Gu Xuanchen na malakas na aura. Sa kanyang pagtilapon nagkaputol-putol naman ang kanyang ibang kamay. Kaya nangamba na lang siya sa kanyang nasaksihan na ginamit na kapangyarihan ni Gu Xuanchen. Habang ginagamit niya ang kanyang bagong kapangyarihan, namumukhaan naman ito ng estatwa kaya napatanong na lang ang estatwa na kung ang kapangyarihan ba raw ng Way of Creation ang ginagamit ng ating bida. Napaisip na lang siya na nagtangka raw na umangat ngayon si Gu Xuanchen sa Holy King Realm kaya napasabi na lang siya na makakakuha raw ang ating bida ng kapangyarihan ng Heaven na walang kapantay kasabay din itong naghanda ng atake. Kaya nagkaroon raw siya ng pangamba kaya hindi na raw niya nahahayahan si Gu Xuanchen na mabuhay ito sa kanilang laban. Patungo na nga ang atake ng estatwa sa ating bida. Kaya nagpalabas ng matinding puwersa ang atake ng estatwa. Habang si Gu Xuanchen naman doon ay seryoso itong naghanda na dumedepensa sa atake ng estatwa habang ang kapangyarihan naman ng ating bida ay unti-unti na nawawala. Kaya patawa naman na sinabihan naman niya si Gu Xuanchen na sa wakas raw ay matatalo na ngayon ang ating bida sa kanyang pinakawalan na malakas na atake. Nangamba na lang si Miss Xiaotian sa kanyang nasaksihan na unti-unting pagkawala ng spiritual energy ni Gu Xuanchen dahil kapag raw nagpatuloy ito hindi na nila malalabanan ang estatwa at tiyak na raw ang kanilang kamatayan nila sa kamay ng estatwa. Kaya napaisip na si Miss Xiaotian ng isang matinding mahirap na plano, punta naman tayo sa Nine Heaven Sect. Mayroon naman napansin si Mo Kuan sa kanyang taas. Kaya tinuro niya na ito kay Hangang. At nakita na nga nila ang anomalye sa kanilang taas. Ang anomalye pala sa kanilang taas ay si Miss Xiaotian pala ito at pasigaw niya na sinabi na sila raw ng ating bida ay nasa panganib na ang buhay kaya kailangan raw niya ng tulong nila. Punta naman tayo sa Heavenly Formation Sect. Napansin naman nila ni Xiaofeng si Miss Xiaotian. Kaya napatanong na lang si Xiaofeng na kung ibig sabihin ba raw ni Miss Xiaotian na nasa panganib na ang kanilang Master Gu Xuanchen. Sinang-ayunan naman ito ni Miss Xiaotian at sabi pa niya sa kanila ang ating bida raw ay nahihirapan na umangat sa Holy King Realm sa kadahilanan inaatake ito ng malakas na nilalang at ito ang estatwa na kinakaharap ngayon ni Gu Xuanchen. Ang magagawa lang raw nila ngayon ay isasakripisyo raw nila ang kanilang mga cultivation para matulungan nila ang kanilang Master Gu Xuanchen. At matutulungan nito ang ating bida na rekta na umangat sa Holy King Realm. Nagulat naman sila sa kanilang matinding mga nalaman. Huwag raw mag-alala sa kanya sila dahil wala raw siya masamang motibo sa kanila at sa ating bida. Kaya dahil raw siya kanyang sensidad siya na raw unang magsakripisyo ng cultivation para matulungan ang ating bida na umangat sa Holy King Realm. Kaya unti-unti na nahigop ni Gu Xuanchen ang cultivation ni Miss Xiaotian. Kasabay din na nag-react na ang kapangyarihan ng ating bida. Kasabay din sa paglitaw sa Tianyuan Tree sa kamay ng kapangyarihan ni Gu Xuanchen. Patawang sinabihan naman sila ng estatwa na kung tutulungan ba nila na umangat si Gu Xuanchen sa Holy King Realm. At wag na raw nila itong pag-aksayahan ng oras kasabay din pinalakas niya na ang kanyang atake. Sinangga naman ito ni Gu Xuanchen kaya napasukan na lang ito ng dugo dahil sa lakas ng atake ng estatwa sa kanya. Kaya nagkaroon ang ating bida ng matinding pinsala. Kasabay din na ang card ni Gu Xuanchen na nasa pangangalaga ni Elder Yunshan ay nasira. Napaisip na lang si Elder Yunshan na ang card raw ng ating bida ay nasira kaya totoo raw ang mga sinasabi sa kanila ni Miss Xiaotian na nasa panganib si Gu Xuanchen.
Kaya kung ganun raw ay kasabay din na naghanda na si Elder Yunshan na isakripisyo ang kanyang cultivation. At gagawin raw niya ang lahat matulungan lang niya ang ating bida. Kasabay din na unti-unting nawala ang cultivation ni Elder Yunshan kaya napasigaw na lang ito sa kanyang sakit na nararamdaman. At nasipsip naman ni Gu Xuanchen ang cultivation ni Elder Yunshan. Kaya nangamba na lang ang mga disipolo doon sa ginawa ni Elder Yunshan na pagsasakripisyo ng cultivation. Kasabay din na unti-unting nandilim na ang paningin ni Elder Yunshan at nawalan na ito ng buhay. At nagkasama na nga ang kapangyarihan ni Elder Yunshan at ang kapangyarihan ni Miss Xiaotian doon. Kaya nasabi na lang ni Xiaofeng na ano na raw ang nangyayari, sabi pa ni Xiaoyao na pati na rin si Elder Yunshan ay sinakripisyo nito ang kanyang cultivation. Kaya pinagpawisan si Xiaoyao sa kanyang napagtanto dahil nakumpirma raw ni Elder Yunshan na nasa panganib ang kanyang master Gu Xuanchen. Kaya nasabi na lang ni Qi Ziyan na kung ganun raw ang sitwasyon. Kaya sabay na tumayo si Qin at nagsabi na wala raw problema kung mawalan siya ng cultivation. Kasabay din na nagsakripisyo na ito ng cultivation at wala na raw siyang pakialam sa mangyayari sa kanya. Pati na rin si Ye Chanyo at Qi Ziyan ay sinakripisyo rin nilang kanilang cultivation at kanilang mga buhay at sabay pangiti niya sinabi na ang kanya raw buhay ay nailigtas ito ng ating bida noon nung nasa cave pa sila at ngayon raw ang binigay sa kanya ng ating bida na buhay ay ibabalik niya na raw ito sa kay Gu Xuanchen at pati na si Qi Ziyan. Pati na rin sila Xiaofeng ay nagsakripisyo na rin at nagsaad si Xiaofeng na sana raw sa susunod raw na kanilang buhay ay magiging magkapatid peren raw sila ni Xiaoyao. Sinang-ayunan naman ito ni Xiaoyao pero siya raw dapat ang magiging senior at maging junior brother niya na raw si Xiaofeng sa ikalawa nilang buhay. Kaya papunta na nga ang mga kapangyarihan nila sa ating bida. Kasabay din unti-unting lumakas si Gu Xuanchen. Kaya napigilan niya na ang atake ng estatwa ng walang kahirap-hirap. Nangamba na lang siya sa kanyang nasaksihan na bagong lakas ni Gu Xuanchen. Habang pinagmasdan niya ang paglakas ng ating bida. Nasabi na lang niya na nasangga raw ni Gu Xuanchen ang kanyang buong lakas na atake at nasabi na lang niya na mayroong mas talentado pa raw kaysa kanya at ito raw ay taga lower realm lang na ating bida. Na-absorb na nga ni Gu Xuanchen ang lahat ng kapangyarihan ng kanyang mga kakampi na nagsakripisyo para lang sa kanya. Habang dinaramdam niya ang sakit ng kanyang mga pinsala, nagising naman ito dahil naramdaman niya ang mga kapangyarihan ng kanyang mga disipolo at kasamahan. Kasabay din na napunta ang ating bida sa isang madilim na lugar kaya nasabi na lang niya na kung saan na ba raw siya napunta. Biglang mayroon mga tumawag naman sa kanya at ito'y kanyang mga disipolo at mga kasamahan. Nagulat naman siya rito sa kanyang nasasaksihan. Dahil ang mga kaluluwa ng kanyang mga disipolo at kanyang mga kasamahan ay nasa kanya ng harapan at nagsabi sila na tutulungan raw nila ang kanilang master Gu Xuanchen na umangat sa Holy King Realm. Napagtanto naman ito ng ating bida na kanyang mga disipolo at kanyang mga pinagkakatiwalaan na kasamahan ay patay na dahil sa pagsasakripisyo nila para lang sa ating bida kaya galit niya na hinarap ang estatwa. Nasabi na lang ng estatwa na umangat na raw si Gu Xuanchen sa Holy King Realm kaya siya ay nangamba na lang. At impossibly raw itong mangyari habang ang ating bida ay naghanda na ng malakas na atake. Kaya ito'y nagpalabas ng malakas na puwersa at ramdam ng estatwa ang lakas ni Gu Xuanchen. Kaya napisalag na lang siya at napaatras na lang. At paano raw ito nagkaroon ng malakas na kapangyarihan dahil raw galing lang sa lower realm si Gu Xuanchen. Kasabay din siya natamba, habang ang ating bida ay galit na naghanda ng malakas na pag-atake. At sabay din na inatake niya na ang estatwa. Kaya napasigaw na lang siya na wag raw siyang atakihin ni Gu Xuanchen. Napasigaw na lang siya dahil hindi niya nakinaya pa ang atake ng ating bida sa kanya. Kaya siya ay nagkadurog-durog na lang. Habang ating bida ay naghabol na lang ng hininga dahil sa kanyang pinakawalan na malakas na atake. Dahil sa nawasak na ang estatwa ng nilalang ay umalis na doon ang presensya ng estatwa. Bago pa ito makaalis ay nagbanta ang presensya ng nilalang na kapag raw makaakyat ang ating bida sa God Realm ay hindi niya raw ito hahayaan. At habang ang ating bida na lang ang nandoon at nalugmok na lang sa nangyari sa kanyang mga kasamahan.